magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Tutuloy po natin yung ating Bible study every day po dito po sa Rema Fields. Tutuloy po natin yung topic na pinag-uusapan po natin dito sa Bible study. At tayo po ay mag-start na po sa 7, 8, 9, and 10. Yung una nga po, nauna na po nakapagturo si Pastora Lovely, Pastora Giselle. Ang topic po natin yung if you don't guard your heart, something else will. So kung yung puso natin ay hindi natin gugwardyahan o babantayan, may ibang magbabantay nito. At bilang mga mananampalataya po na nakakilala sa Panginoon hangga't maaari, yung puso talaga natin talagang nandoon yung paggugwardya o pagbabantay natin. Gaya po ng nasabi ni Pastora Lovely at ni Pastora Giselle, pasadaan ko lang po ng isang mabilis, yung number 1, guarding, number 2, watching, number 3, renewing, number 4, filtering, number 5, anchoring, number 6, trusting. So yan po yung mga bagay na dapat po nating ginagawa para po nagugwardyahan po yung ating puso. Amen. At ngayon po ang pag-aaralan natin ay yung 7, 8, 9, and 10. At sa 7 po, yung pang number 7, ito po yung surrendering. Ibig sabihin, isinusuko natin lahat. Amen po. Sa ating Diyos, yung mga laman ng puso natin para ito po ay nababantayan. Kasi kung nakasurrender yan sa Panginoon, kung nakasurrender yan sa Diyos, yan po ay talagang totally mababantayan. Kaya nga po, sabi niya ganon, submits emotions to God. Yung mga emotions natin na madalas, po, nagdidikta ng puso natin, nagdidikta ng laman ng pagkatao natin, yung puso natin Kaya nga po, sabi niya gano'n, submits emotions to God. Removes self-rule. Dahil meron po tayong mga sariling sinusunod. Lalo na po pagka sinabi ng puso, ito yung tinibok, ayun yung sinusunod. Yung mga sarili po nating mga self-rules, yan po ay nire-remove o inaalis. Amen po. Paano mo siya maiaalis? Kung isasubmits po natin yung ating mga emotions sa Diyos. Sabi po ng Proverbs 16 verse 3, sabi niya, commit your work to the Lord. Yung mga gagawin natin, sabi niya gano'n, dapat kinukommit natin Amen po, sa Panginoon. Sabi niya, and your plans will be established. At kung ano man po yung mga plano natin sa buhay, o plano man natin kung saan, amen po, sa pamilya, sa ministry, o kung sa negosyo, o kung sa ano pa man, ito po ay mai-establish. Ibig sabihin nito ay isang magiging matibay. Kasi bakit? Yung Diyos, ayun yung ginawa nating binibigyan natin ng ating mga plano, doon natin ikinukumit lahat po ng ating mga laman ng puso. Amen. Sabi nga po ng Psalms 37 verse 5 commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act. Kung i-commit natin, sabi po ng Psalms 37:5, kung i-commit natin yung daan natin, amen po, sa Panginoon, kung magtitiwala tayo sa Kanya, siya yung gagawa. Amen. Kaya po yung number 7 natin, ito po yung surrendering. Para mabantayan natin yung puso natin, isi-surrender po natin sa Diyos o sa Panginoon lahat po ng ating mga emotions. Amen. At yung number 8 po ay obeying. Pagka sinabing obeying, syempre, nandoon yung pagsunod. Para magwardyahan natin yung mga puso natin, kailangan talaga maging masunod rin tayo sa Panginoon Sabi niya ganoon, keeps the heart sensitive. Maging maingat po tayo.
Amen po, sa ating mga puso. May mga tao na talagang sensitive. Sensitive lang, sensitive sa lahat. Halimbawa, may nag-uusap, sensitive siya, ako na ata yung mga ganong bagay. Amen po. Pero, ang tinutukoy po dito, o ang tinuturo po sa atin, para magwardyahan yung puso natin, yung heart natin, ay, sabi niya ganon, keeps the heart sensitive. Sensitive saan? Sensitive, syempre, sa kung ano yung sinasabi ng Diyos sa atin, at sensitive tayo kung ano yung nangyayari, nagiging aware tayo sa paligid. Sabi niya ganon, prevents hardening. Sa puso natin, wag nating i-prevent natin, kumbaga parang wag nating gawing matigas. Amen po, yung puso natin. Yung puso natin, pagka sinabi ng salita ng Diyos na mali tayo, mali tayo. Wag nating tigasan na tama pa rin tayo. Or kahit na hindi po yung Bible ang magsabi nun, o kahit yung ibang tao. Wag nating tigasan. Kasi hindi natin mapapakita sa Diyos na nag-o-obey tayo sa Kanya pagka ganun. Amen po. Sabi niya nga po sa John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. Ulitin ko po. John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. Kaya kung talagang tayo patuloy na sumusunod sa Panginoon, yung literally, wala naman siya eh. Pero yung salita niya, ayun talaga yung dapat nating sinusunod. Kaya po sabi niya, if you love me, you will keep my commandments. Kaya nga, ilan ba ang utos ng Diyos? Ilan ba yung mga command niya? Nasa sobrang dami, pag hindi mo alam yung salita ng Diyos, malilito ka. Amen po. Pero kung titignan mo na yung obey o yung obeying patungkol sa Panginoon, ito po ay napapaloob sa dalawang bagay. Unang-una po yung sinasabi niya na love your God with all your heart, mind, soul, and strength. Then, love your neighbor. Sabi niya ganon, sa dalawang bagay na ito, nakapaloob na yung buong kasulatan. Kaya nga po, kung susundin lang natin talaga yung Diyos, at magiging yung puso natin, magiging masunurin para sa Kanya lahat, maaayos eh. Kaya pag sinabi niyang, if you love me, kung mahal mo ko, nakabase po yan sa salita niya. Nakabase yan kung paano tayo sumusunod sa sinasabi ng Panginoon sa atin. Hindi yan nakabase, mahal mo ang Panginoon, every Sunday mag-church ka. Mahal mo ang Panginoon, wag kang mawawala sa ministry. Kasi kung yung word of God, alam natin, matik naman yun eh. Talagang mag-church ka, hindi ka mawawala sa ministry o kung sa ano pa man. Amen po. Kasi nga, nakapaloob doon yun sa salita ng Diyos. Kaya, pag sinabing, if you love me, kung mahal mo ko, sabi niya, you will keep my commands. Iingatan natin o susundin natin kung ano po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Amen po. Dito sa binabasa po nating mga Bible. Kaya nga napaka swerte. Ito talaga hindi mawawala sa isip ko eh. Sabihin ko na swerte, blessed o kung ano pa man, na lalo na po sa mga part ng relationship patungkol sa mag-asawa. Ito yung hindi kong isang makakalimutan eh. Pagka yung asawang lalaki o yung babae, lalo na't parehas o Kristiyano, kung yung babae o yung lalaki o yung asawa man nila hindi mananampalataya, napaka-blessed nga daw po pagka yung lalaki o yung babae mananampalataya ay ginawa nilang number 2 yung mga asawa nila. Ano yung number 2? 'Di ba? Para sa mag-asawa parang ang sakit sa tenga. Pero kung Kristiyano ka, kung mananampalataya tayo, kung ikaw yung number 2, kung ikaw yung husband, ikaw yung wife, kung ikaw yung number 2, mas blessed ka. Kasi yung number 1 si Lord eh. Kaya nga pagka sabi niya gano'n, if you love me, you will keep my commands. Pag talagang sumusunod ka sa Panginoon, yung Diyos talaga yung inuuna mo o yung inuuna natin. Amen po. Magiging pangalawa sa atin ang lahat ng bagay. Magiging pangalawa sa atin ang lahat ng tao. Kasi bakit? Una, yung word niya. O una talaga si Lord. Amen po.
sa atin. Kaya magiging maayos yung lahat ng bagay eh. Kahit pa sabihin na natin yung, ulitin natin, ministry, relationship, business, work, o kung ano pa man, magiging maayos. Bakit? Mahal natin yung mga yon kasi nakadepende yon sa sinasabi ng Diyos kung ano yung mga magiging prinsipyo po natin doon. Kaya nga sabi niyang ganon, para mabantayan natin yung mga puso natin, nandoon yung obeying. Pero specific doon sa word niya. Kasi ayun po yung magiging basihan natin na kung talagang sumusunod tayo sa Diyos. Ang magiging basihan niyan, yung salita niya. Kung ano yung mga rules, kung ano yung mga principles na sinusunod natin, hindi yun nakabase sa kung ano man yung alam natin, kundi nakabase lang po iyon sa salita ng Diyos. Sabi niya, you will keep my commandments. Amen po. So, yun po yung number 8. At number 9, humbling. Sabi niya ganon, resist pride, invites grace. Ulitin ko po. Yung number 9, humbling. Resist pride, invites grace. Sabi niya po sa James 4 verse 6, God opposes the proud, but give grace to the humble. Yung Diyos, laban siya. Amen po. Sa mga nagmamataas. O sa mga talagang very mataas yung tingin nila sa sarili. Pero sabi niya ganon, but gives grace to the humble. Nandoon yung nagbibigay siya ng biyaya. Amen po. Doon sa mga mapagpakumbaba. Alam niyo po yung si Haring Nabucodonosor. Nung time na one time tumayo siya doon sa kaharian niya at ito pong hari na to, sabi niya ganon, tong mga nagawa ko na to, likha to ng aking mga kamay. At that point in time po, kung alam po natin yung kwento, no, binaba talaga siya ng Diyos. Kasi yung kaharian niya talagang sobrang naging superpower. Ibig sabihin doon sa nung era niya na yon, talagang lahat ng kaharian nagpapasakop sa kanya eh. Kaya sabi niya ganon, yung mga kaharian na yon, yung mga nagawa niya na yon, yun ay gawa ng kanyang mga kamay. Pero alam naman po natin na minsan nga tinatawag si Nabucodonosor, si King Nabucodonosor na servant of the Lord. Amen. Kahit na ganoon siya ka sama. Pero nung sinabi niya yon, nung yung kaharian niya sa pamamagitan niya mga kamay niya, binaba siya. Binaba siya, hindi lang binaba, kundi binaba na to the point na ang level niya ay level ng isang hayop. Na kumbaga, humaba yung buhok niya, humaba yung kuko, kumakain siya ng damo. Talagang nandoon yung binaba siya ng Diyos eh. Kasi bakit? Naging proud siya sa sarili niya. Kaya yun po yung mahirap eh sa atin. Kaya po sa tawag po dito, sa original Greek po nung proud ay dalawang dalawang words. Ang ibig sabihin po yung hopper. Ibig sabihin H-U-P-E-R po eh, hooper o hopper. Tapos piano. O hindi ko alam kung paano yung tamang pronounce, P-H-A-I-N-O, piano. Kaya pag pinagsama nyo po siya, ang ibig sabihin yan, hyper pianos. Ibig sabihin ng hyper over. Ang ibig sabihin naman ng piano, shine. Kaya pag pinag-combine mo yung dalawa, ang ibig sabihin, over shine. Ibig sabihin po, yung proud, trying to be more than what God directs. Kung papaano tayo nililid ni Lord, papaano tayo nililid ng Diyos doon sa mga bagay na dapat nating galawan o galawin. Pag sinabing overshine, tayo yung pinaka nakikita. Kaya po tayo nagiging proud, kagaya po ni Haring Nabucodonosor.
Kumbaga, yung sarili niya mismo, itinaas niya na to the point na sabi niya gano'n, siya yung may gawa ng lahat ng yun, kaya nangyari. At nung time po naman na yun, ay sobrang ibinaba naman po siya ng Diyos. Na sabi ko nga po, wala siyang ka-level na tao sa sobrang baba. Ang ka-level niya, hayop. Ganun po siya ibinaba ng Diyos. Pero nung nalaman niya, nung nagpakumbaba siya, yung kaharian niya naman, mas lalo pa pong yumabong. Mas lalo pang, kasi bakit? Sabi ng Bible, humble yourselves in the sight of the Lord. In due time, He will lift you up. Pag tayo naging proud, ibababa tayo ni Lord. Kaya nga, ang daan papunta sa itaas ay pababa. The way you up is down. Kung gusto natin pumunta sa taas, magpakababa tayo. Pero kung gusto natin pumunta sa baba, magmataas tayo. Baliktad Amen po. Dapat ang papunta sa taas, pataas Pero biblically, ang papunta sa taas, pababa. So, baliktad po siya. Yun po yung number 9. Kaya kailangan humble tayo. Kung humble tayo, sabi ng Diyos, in due time, He will lift you up. He will, sabi niya gano'n, lift you up. Itataas ka niya talaga. Pero wag nating gawin sa sarili nating mga kapasyahan, sa sarili nating diskarte, sa sarili nating mga talino, kundi yung Diyos yung magtataas para sa atin. Amen po. Ayun po yung number 9. At last po, yung number 10. Sabi niya gano'n, separating. Pag sinabing separating, syempre, yung idea po natin, hihiwalay. Diba? Kasi separate nga So, ibig sabihin, hihiwalay. Sabi niya, avoids corrupt influences. Yung influences, meron siyang kinalaman sa sistema kasi hindi siya tao. Pagka influencer, tao. Amen po. Kagaya sa mga social media, influencer. So, pag marami tayong mga influencer na pinapakinggan, sabi nila, yung mga nasa social media, influencer daw sila. Ang tanong ng ano? Ang dami nilang ini-influensya ang mga tao na hindi naman talaga tama yung pag-influensya nila. Pero sabi niya ganoon dito, yung i-avoid natin yung mga corrupt influences. Marami po sa social media na yung pag-influence nila, corrupt din Yan po. Kaya talagang sabi nga ni Pastor Lovely, kailangan pinapakinggan natin, pinapanood natin, binabasa natin. Talagang sinasala natin yan Para ano? Para makuha natin kung ano talaga yung kalooban ng Diyos para sa atin. At the same time, magwardyahan po natin yung ating mga puso. Sabi niya gano'n, preserves holiness. So, yung mga corrupt na influences, dapat ina-avoid po natin yan. Nakikipag-separate po tayo dyan. Sabi niya gano'n, nagre-reserve dapat tayo ng holiness o ng kabanalan. Dito po sa 2 Corinthians, basahin po natin 2 Corinthians chapter 2 verse 16. Basahin po natin. 2 Corinthians chapter 2 2 Corinthians chapter 6 po pala. 6. Chapter 6 verse 17. Basahin po natin dito. Sa verse 17. Sabi niya, kaya't lumayo kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong makikisama sa anumang karumihan at tatanggapin ko kayo. Ito po ay nag-umpisa. Meron pa po kasing isang sulat po si Apostol Pablo, di ba kagaya po nung sinabi ni Pastor Labri nung nakaraan, yung Romans 12:2, na sabi niya gano'n, do not conform to the pattern of this world. O huwag tayong makiayon. Ngayon po dito, sabi naman dito sa number 10, yung separating, kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Ang tinutukoy po dito ay yung mga hindi mananampalataya. Pero ang thinking natin madalas, minsan po nami-misinterpret natin, na porket ba unbeliever o hindi naniniwala dun sa Diyos natin, talaga bang se-separate tayo? Marami pong nami-misunderstand sa mga ganito Dapat sa mga taong di mananampalataya, nandoon tayo. Pero dun sa sistema
labas ka. Kasi pag sinabing kaya't lumayo kayo sa kanila, yung tinutukoy po diyan, kung babasahin po natin yung buong konteksto niyan, yung mga unbeliever yan eh. Sabi niya, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon, huwag kayong makisama. Sabi niya, sa anumang karumihan at tatanggapin ko kayo. Hindi po diyan tinutukoy mismo yung tao na hiwalayan natin. Ang tinutukoy po diyan ay yung sistema ng pamumuhay nila. Kagaya po ng Romans 12:2. Kasi isipin po natin, paano kung kamag-anak mo yun hindi mananampalataya? Ibig sabihin, separate ka ba ron? Siyempre hindi eh. Kung pamilya mo hindi mananampalataya, ipagtatanggol mo yan. Hindi mo pwedeng hiwalayan yun. Hindi mo pwedeng, alam niyo po yun, hindi mo pwedeng hindi sila kausapin, hindi ka makipag-socialize sa kanila. Yun po yung na-misinterpret ng marami. Pero sa sistema ng pamumuhay nila na hindi kagaya sa'yo, humiwalay po tayo doon. Sana po maintindihan natin yung ganong bagay. Yung sistema ng mundo na sinasabi ng Romans chapter 12 verse 2, yung takbo. Madalas po yung ginagamit yung panahon kasi, age, pagka doon sa mga ibang mga salin. Sa atin, ano ba yung takbo ngayon? Ano ba yung takbo ngayon? Ano ba yung sistema ngayon? Kung hindi maganda yan at panay corruption o kung ano pa man, huwag tayo makiayon dyan, humiwalay tayo dyan. Sa mga tao ba na hindi nananampalataya, huwag tayong makiayon doon. Kung ano man yung ginagawa nila na hindi para sa Panginoon, huwag nating ayunan yun. Pero hindi ibig sabihin, hindi na natin sila kakausapin, hindi na tayo makikipag-socialize sa kanila o makikisama. Amen po. Sabi niya, huwag kayong makisama sa anumang karumihan. Ang hindi natin papakisamahan sa kanila, yung hindi tama. Yung mga ugaling madumi. Yung mga hindi tamang attitude. Sabi niya, at tatanggapin ko kayo. Sabi ng Panginoon. Sabi niya, ako ang magiging ama ninyo at kayo ang magiging anak ko. Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Kaya po, kailangan lang talaga maintindihan natin ng mabuti. At lubos talaga nating maunawaan. Kasi medyo tong separating. Pag sinabi kasing separate, baka mamaya ang thinking ng marami sa atin, porket unbeliever yan, huwag tayong makisama dyan. Meron po tayong tinatawag na kapwa-tao. Amen po. Yun po yung number 10. Number 7, ulitin ko po, surrendering submits emotions to God. 8, obeying keeps the heart sensitive. Number 9, humbling resists pride, invites grace. Number 10, separating avoids corrupt influences. So, yun lamang po sa ngayon at sa mga susunod pa po bukas o sa mga susunod pa po ay yung mga iba po nating kapatiran na mga pastor po yung mga pag-share sa atin. So, maraming salamat po sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, kami o Diyos ay nagpapasalamat sa hapon na ito sa mga napag-aralan po namin. Dalangin namin, Panginoon, Lord, na sa mga pamamagitan ng mga pag-aaral na ito, Panginoon Lord, magwardyahan namin. Mabantayan namin, Panginoon Lord, yung mga puso ng bawat isa sa amin. Kaya maraming salamat po, Ama, sa mga paalala mo, sa mga itinuturo mo sa bawat araw. Hinihiling po namin ito, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. So maraming salamat po sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.